Okay mga Lods, Sir Jack ulit. Babasahin ko lang TAI Mo Fukerat. Okay, hindi naman niya kamukha si Figueroa. So si Attorney Conti ito. Etong sinabi ni Attorney Conti na to, sinabi niya nung November pa. Okay, bibigyan ko kayo ng context. Sa isang interview ni Attorney Conti, sabi niya ganon na kung gusto nilang tumaas yung chance ni Rodrigo Duterte mapauwi sa dahig, prior pa to doon sa doon sa interim release, prior pa to doon. Sinabi niya na magbitiw yung mga kaalyado ni Duterte from sa office. Ang idea doon kasi extreme, of course it's an extreme case. Pero ang idea doon kasi hangga't may kapangyarihan pa ang mga Duterte, hindi maawa ang ICC sa kanyang kalagayan kasi nga may influence. 'Di ba? Naalala nyo, balikan natin yung interim release. Isang reasoning ng ICC doon kung bakit nila sinabi na hindi makakawala si Tatay Digong is that meron pa kasi siyang significant influence over this country. Yung anak niya, vice president, yung isa pang anak niya, mayor, yung apo niya, councilor, 'di ba? So ibig sabihin, talagang malabo yung chance niya hangga't nasa gobyerno pa yung mga tao, yung mga kamag-anakan niya because of the idea of influence. Okay? So yun yung context nitong pinagre-reactan nitong tanga na to. Etong si Sir Jack kasi, banat na lang ng banat. Attorney Fuke na yun. I mean, nakita mo na ba yung pagmumukha mo, idol? Pero palagay ko, hindi yun yung point eh. Nanti-trigger na lang ito. Tuloy natin. Tang ina mo, pukiran, boba ka, pagbibitiw ni Sara at lahat ng kaalyado niya. Makakatulong umano para magpalaya si FERRB ayon kay Atty. Conti. Tinanggal niya yung context binasa niya lang yung headline pero hindi yung buong balita, 'di ba? Kasi malamang yan article yan. So tinanggal niya yon tapos nag-react na siya doon. Like, okay lang naman yun. Wala namang masama doon. Kaya lang, syempre, kung content creator ka na matino, gusto mo na maayos yung inyong yung iyong sinasabi. Okay, tuloy na. Pero kung hindi, gusto mo lang mag-ad hominem, go lang. Really? Tang ina mo, pukiran, boba ka, utang ina mo. Di ba? Doon sa sentence na yon, dalawang mura agad at saka isang ad hominem, di ba? Kasi hindi naman niya kamukha si Fukirat. At saka si Attorney Conti, attorney yan. At saka alam nyo, di ba maraming klase ng lawyers? Yung sa kanya pa, yung mahirap. Dahil, of course, literally na para sa sangkatauhan yung ginagawa niya. Ay, nako. Oh. Wakang bakla, sorry pero kami na. Nag-sorry ka ba? Ano yung point nun? Bakit yung ibang tao, pag ininsulto ka, magsosorry muna? Parang, what's the point in apologizing? Para ma-lessen ba yung blow? Pero, meron or wala yung sorry na yun, bibitawan mo pa rin yung masasakit na salita na yun eh. Or bibitawan mo pa rin yung basurang salita na yun para insultohin yung kapwa mo. So, ibig sabihin, hindi mo talaga minimin yung pagsosorry mo. Kasi hindi mo siya gagawin talaga kung talagang seryoso ka. Diba? Now, sige, mamaya na yan. Yung hamon sa dulo, sige. Nakakapasok na ng bagong taon, no? Ito yung mukhang malagay na mo, ang pangit. I mean, nalamin ka na ba, Sir Jack? Okay. Nalamin ka na ba? Pero okay lang yun. Ganun talaga puro siya ad hominem. Hindi ko maintindihan kung bakit ang Banateros kumuha ng ganitong klaseng vloggers, yung hindi marunong magrason ng tama. Kasi ano yung pinaka maayos na sagot kay Attorney Conti? Kung bakit ganon yan. Sana sinabi niya na lang yung
illegality nung idea kung bakit nandun si Digong, 'di ba? And yun yung reasoning ni Attorney Conti, rich naman talaga yon. Of course, no one will give up their power for Tatay Digong na alam niyo naman, malapit na rin mategi yan, sigurado, kasi matanda na 'di ba? Tuloy natin. Kung ang paano na attorney yan, ang pangit, di ba? Dapat mag-lawyer ka. Okay, so hindi naman nagmamatter yung itsura sa pagiging abogado, yung laman ng utak mo di ba? I mean, kung ganyan lang ba bakit paano ka naging vlogger? Paano ka naging banateros? Yun yung talagang tanong doon. 'Di ba? Kasi etong tao na to, banateros to, 'di ba? So sa banateros kasi mga vloggers 'yan. Hindi naman kayo lifestyle vloggers. Meaning to say, yung ginagawa nyo is hindi naman siya naaayon doon sa hindi naman siya naaayon doon sa hindi siya lifestyle vlogging, meaning to say hindi sila parang lumalabas tapos nagko-comedy, hindi ganun yung vlogging nila is all about saying your piece politically. Kumbaga nagko-komento kayo sa politika. So kung walang laman yung sinasabi mo, hindi ka effective na vlogger. Eto, ilang sentence pa lang, puro ad hominems na. Pangit, minura, bading. Di ba ganun lang Doon lang umiikot yung mga sinasabi niya. Like, sobrang limited ng vocabulary niya. Tapos, sinali pa siya doon sa banateros na dapat pinagtatanggol nyo si Tatay Digong. Hindi yung ganyan. Kasi walang kwenta yan Like for example, kung ako yung DDS, ba't ako makikinig dito sa tao na to? Obviously, ayokong i-associate yung sarili ko dyan sa mga ganyang klase. Kasi parang, ibig lang sabihin nun, yung kaya ng utak ko, yung sinasabi nito. Like, mas makikinig na lang ako halimbawa kay Tio Moreno or kay Sas. At least doon, dignified pa yung mga response nila. Although nag-a-ad hominem sila, especially si Joey, di ba? At least doon medyo dignified pa yung response. Dito kasi wala talagang laman And ang problema pa, like for example, si Guanzon, di ba? Si Guanzon, hina-highlight pa tong si Sir Jack na dapat na sinasaway nila, sinasabihan nila na ayusin yung argumento. Wala Puro ganyan na lang Parang lowest common denominator nila. Yung ad hominems Bawal pangit. Paano ka maniwala? Ano ng pangit nito hindi ka pala pwede din maging abogado. Hindi ka naman din gwapo. Siyempre, hindi nagmamatter yun. May bakla pang Jesus na lawyer. Sino yung baklang Jesus na lawyer? Si Attorney Falsis. Ano nangyari sa Wala naman masama maging bading Wala rin naman masama maging pangit. Masama yung maging vlogger ka tas wala kang magandang sinasabi. Yun yung masama doon. Ang problema kasi sa inyo mga DDS, yung mga talking heads nyo, talking head ang tawag dyan kay Sir Jack. Mga kabasura yung sinasabi. Yun ba yung gusto nyong ipaglaban dito? Now, hindi ko natatapusin tong basura ni Sir Jack. Pero, ang gusto ko lang sana, kasi wala na, puro ad hominems na yun Now, they have already said a lot of shit sa akin, di ba? Sinasabi nila, napilay ako, ganito. Ba't di nyo ko imbitahin sa FSMNI? Pupunta ako doon, a-attend ako doon. Kasi it feels to me or it seems to me na hanggang salita lang kayong lahat. Pwede nyo naman ako imbitahin doon. Di naman ako manggugulo doon. Ako lang naman mag-isa pupunta ron Pero it has to be written yung consent na pinapayagan ako na magpunta doon. Either magdebate tayo, mag-discussion tayo. Gusto mo, ano na lang magpo-push up ako doon or magka-cardio ako doon. Pwede naman. Ang point doon is imbitahin nyo ako sa mismong platform nyo tapos i-livestream natin yung mga mangyayari. Kasi hindi naman iba sa inyo na mag-invite ng mga tao sa SMNI. Diba? Si Rowena Guanzon, ini-invite nyo doon Yung mga ibang vloggers, ini-invite nyo doon. Doon pa nakipagdebate si Marcos doon sa ibang mga presidential candidates noong 2022. Meaning to say, pwede nyong gawin yon pero bakit ayaw nyong gawin? Diba? Ito yung hindi ko maintindihan. Kasi, literally, etong mga vloggers nila, binabanatan ako niyan. Si Banat Bay, babanatan ako niyan, pa-hapsyaw. Tapos ito rin, pa-hapsyaw din. Di magkita tayo sa gitna. Hindi nga tayo magkikita sa gitna. Ako pa yung pupunta sa inyo. Or, para makita nyo rin yung totoo. Ito
Ito kasi yung mahirap sa mga ganitong klaseng tao eh. Hanggang salita na lang talaga. Tapos, ang masakit pa doon, hanggang salita na nga lang sila, hindi pa maganda yung sinasabi. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Kita tayo sa mata, Sir Jack, ha? Gege mga lods.